Ito yung reaksyon ni Therese Haliburton. Akala niya siya ang mananalo ng Conference Finals MVP. Si Pascal Siakam pala ang nanalo sa botohan. Well, heto ang kanilang ina-average sa Conference Finals mga idol. Si Pascal Siakam 24 points, 5 rebounds, 3 assists, 52% sa field and 50% sa 3-point line. Samantalang si Therese Haliburton 21 points, 10 assists, 6 rebounds, 45% sa field and 32% naman sa 3-point line. Personally, para sa akin lang deserving talaga si Therese Haliburton na manalo. Ngayon pa man ay itong si Pascal Siakam ang nagwagi sa botohan mismo galing sa mga panel ng mga broadcaster at mga sports writer. Ito ang resulta ng botohan. Galing kay Steve, si Haliburton ang kanyang pinili, si Tem Bottoms, si Siakam ang kanyang pinili, si Jamal Collier, Haliburton, si Dasken Dopirak, si Pascal Siakam, si George, si Pascal Siakam, Sir Fred Katz, Pascal Siakam, Reggie Miller, Therese Haliburton, Steve Popper, Pascal Siakam, Joe Vardon, The Athletic, si Therese Haliburton. Ang mga botong yan ay nanggaling mismo sa mga ESPN analyst and broadcaster na para sa kanila ay yan ang mga manlalarong nagkaroon ng malaking impact sa kanilang kupunan. Tinuro-turo pa ni Haliburton ang kanyang sarili na para sa kanya raw ang award na iyon. Totally, hindi pa huli ang lahat para kay Haliburton. Pwede pa naman siyang manalo sa Finals MVP. Tambak pa nga ang inabot dito ng Knicks mga idol. Wala ng Game 7, sayang yung kanilang mga sombrerong inihanda. Mga big shots ang pinakawalan ni Therese Haliburton sa labang ito na siyang nagresulta sa kanyang 21 points. Pero hindi rin nagpapahuli itong si Pascal Siakam sa kanyang 31 points. Sa kabilang banda, nagsisimula na nga rin nung nagsilabasan ang frustration ng mga staff ng Knicks kay Karl Anthony Towns. Marahil marami ang hindi nagugustuhan, marami ang hindi nai-impress sa kanyang ipinakitang depensa sa buong series nito. Maliban sa mga coaches at mga staff, kabilang na nga rin ang ilang mga malalaro ng Knicks ang nagpalabas ng kanilang hinaing patungkol sa kanilang mahinang communication at koneksyon na siyang nagre-resulta sa kanilang pagiging inconsistent. At isa na nga dyan itong defensive habits ni Karl Anthony Towns. Ayon pa sa impormasyon mga idol galing mismo sa The Athletic, itong si Karl Anthony Towns mismo ay hindi nakikipag-communicate sa kanyang mga kasama kung siya na mismo ang gagawa ng execution. Kaya minsan hindi nakakaintindi, hindi nababasa ng kanyang mga kasama kung ano ang kanyang ginagawa. At ito ho'y nagpatuloy lamang na naging kagawian na lamang ni Karl Anthony Towns hanggang matapos na ang series nito. Ngunit hindi na ito bago mga idol para kay Karl Anthony Towns. Doon rin mismo sa Minnesota, isa rin to sa mga malaking problema niya doon. Kaya kabilang din yun sa mga rason kung bakit siya pinakawalan ng Minnesota. Sa ngayon sa Knicks, ito'y nagpapatuloy pa rin at kabilang yan sa mga rason sa mga factor kung bakit sila ay natalo sa Indiana Pacers. Sa ngayon ay kakalabanin na ho ng Indiana Pacers ang OKC na naghihintay sa kanila at magkakaroon po tayo ng first time champion sa season na ito. Wala pa naman kasing kampyonato ang Pacers at ang Knicks sa kanilang career.